Annyeonghaseyo yorobun, shoutout sa inyo mga chinggo. Sa ngayon mga chinggo ay pag-uusapan natin ang visa extension. Dahil nga po nung nakarang linggo ay na-extend na po ako ng company na pinapasukan ko ngayon. Bali, ito na po yung pangatlong company na pinasukan ko. No? Yung una, yung kumuha sa akin sa Pinas. At pangalawa, yung sa Gimpo, yung ah, nalipatan kong company bago dun sa dati kong pinakaunang nag-hire sa akin. Nagpa-release ako, tapos dun sa Gimpo, nag 3 months ako dun. Tapos dito, magto 2 months pa lang, na-extend na nila ako. So, alam na naman na nila nung una pa na pagkakuha nila sa akin ay sinabi ko na konti na nga lang yung visa ko at matatapos na sa August. Kaya siguro tiningnan muna nila yung performance ko kung okay naman. So far nagagampanan naman natin ng maganda yung trabaho na pinapagawa nila sa atin. Siguro naisip nila na kukunin na akong i-extend na yung visa ko. Kaya magandang balita kasi extended na tayo. So 1 year and 10 months. So madadagdagan na naman yung ipon natin, yung kita. Pero bahagyang may kalungkutan dahil nga siyempre mapapatagal na naman yung pag-uwi natin sa Pinas. Alam naman natin dito sa abroad na puro trabaho lang, halos sa araw-araw OT, sobrang pagod kasi 7 to 7 yung pasok namin, minsan 7 to 8 ganun. Sobrang hirap dahil dito naman talaga sa abroad hindi naman talaga ganun kasaya, no? Yung trabaho sa abroad dahil mamimiss mo yung bukod sa pamilya, pati na yung lupang sinilangan mo, yung nakasanayan mo, na nandun ka sa comfort zone. Dito puro trabaho, talagang pagod na pagod. Kaya kahit papano, kahit ganun, kahit malungkot tayo, dahil tatagal pa yung pananatili natin dito sa abroad, pagtatrabaho. Sana naman ay malalagpasan na natin to at makaipon pa tayo para dagdag kapital, no? Kasi naisip ko talaga na kulang pa talaga yung pera ko kasi madaling maubos ang pera sa Pinas, kaya naisip ko na mag-extend na lang. Try ko lang kung kukunin ko pa talaga yung 1 year and 10 months, baka 1 year lang, no? Depende na talaga sa maipon kong pera, kung sakto na talaga, uwi na talaga ako. Kasi hindi lang naman talaga pagod ang dito, yung kalaban natin dito sa Korea, no? Pati yung stress nung yung mental health mo sobrang hirap paglabanan yung malungkot talaga dito. Kahit nasabihin natin maganda yung Korea, malungkot talaga. At sa ngayon ay pag-uusapan natin yung yung increase ng sahod next year daw. Ito yung napapabalita, no, sa mga Facebook page na magtataas nga daw ng ng almost 300,000 won. Parang nakita ko lang no na 2.4 yung magiging sahod na. So dahil ngayon 2,096,000 won. So madadagdagan siya ng siguro mga 300,000 won. So parang hindi ka panipaniwala, pero tingnan na lang natin, no? Kasi malaking bagay 'yan sa mga sa mga bagong dating na dito sa Korea. At least maabutan nila malaki na ang sahod nila, di gaya nung mga unang mga unang dumating dito, gaya nung kakilala kong Sincere A7 nung unang dating nila dito is lang 1.2 lang daw yung sahod, 1.4, may 1.7. Kasi yung ako naabutan ko dito is 1.9 hanggang sa tumaas siya ng 2 million. Tapos nung pangalawang taon nag 2 million 50, tapos ngayon pangatlo nag siya 2 million 96. So parang napakahirap paniwalaan nung yung 2.4 kasi biglang talon na 300,000 Korean won yung dagdag. Kaso pag ganun kasi baka tatamaan din yung mga ibang company na siyempre yung mga hataw na company, yung sumasahod na ng mga 3 million yung mga nila, yung mga trabahador, pag lumaki yung sahod siguro magiging 4 million na. Kaya baka may negative impact din. Baka kasi yung mga mahahataw na company mababawasan yung mga OT, pati yung mga Sabado, mga linggong pasok, baka hindi na rin ibibigay ng company. Or else baka maghanap na lang sila ng ng mga bagong empleyado magdagdag kasi nga malaki ang sahuran ng overtime. Sa ngayon kasi 10,000 yung regular hour, 10,000 Korean won yung regular 1 hour na trabaho. Kung overtime yan nasa mga 15,000 Korean won. So baka isipin ng mga ibang company na magdagdag na lang ng tauhan at wala ng OT
Kasi yung babayaran nilang per hour ay 10,000 Korean won lang. Ikumpara mo sa 15,000 Korean won na overtime fee. So baka mawala na yung mga overtime fee o kundi ba ano, parang hindi na masyadong hataw, bali konti na lang OT, 1 hour or wala nang Sabado Linggo. So mayroon siyang negative impact sa mga hataw, no? Baka ganun yung mangyayari. Pero naman sa mga sumasahod ng basic na yung basic lang talagang sinasahod, magandang balita kasi kung sumasahod sila ng 2,096,000 tapos kakaltasan, so kung lilinis sila ng 1.8, dati 1.8 lang nililinis nila, kung magi-increase di 2 million mahigit na yung malinis nila, no, sa sahod nila sa mga basic. Pero sa mga dating hataw, baka depende na lang sa company. Kung malakas talaga yung company, mayaman, malaking bagay kasi madadagdagan. Pero sa mga sakto lang, baka makaano pa yung mga OT nila. Baka masakripisyo pa yung mga OT, mga Sabado Linggo, baka hindi na ibibigay. Tsaka yung ding pagtaas ng bilihin, baka dahil nga kung magkatotoo man na 2.4, siyempre tataas din yung tax, tataas yung mga siguro lahat na commodities. Ganun naman din talaga kahit sa Pinas, no? Pag tumaas ang sahod, dito ganun din, tataas din siguro yung mga pamasahe sa taxi, bus or sa pagkain. Pero hindi siya siguro mga direktang makaka-apekto sa ating mga OFW kasi nga pwede naman tayong magtipid kung hindi na tayo gagala, hindi na tayo papasyal or minsan na lang, o tsaka kung itlog na lang, galunggong, mga dilata, pwede tayong makatipid. So malaking bagay sa mga bagong dating pag nagkataon, kasi yung bagong dating dito yung 2.4 nasa na yun 90,000 mahigit. So malaking bagay kasi naabutan nila yung yung sobrang laking sahod na. Baguhan pa lang sila. Samantalang yung mga nauna is sobrang late lang. Dati yung kakilala kong E7, lang daw sinasahod nila 38,000 to 40,000 pesos, nasa 1.2 lang. So ngayon 2.4, so sobrang laki. Kung magkatotoo man, pasalamat tayo dyan dahil makakaipon pa tayo ng sakto na para pangsimula sa Pinas. So magandang balita. Siguro sa ngayon yun lang muna siguro ang ma-share ko sa inyo mga chinggo, no, about sa visa extension ko. Pasalamat tayo sa Panginoon na binigay naman ng company, at sana magtuloy-tuloy na walang aberya yung katawan natin, kaya pang magtrabaho ng hanggang 1 year or 1 year and 10 months sana. Tsaka sana din yung sahod ay tataas para naman ay siyempre madadagdagan na naman yung ipon natin, no, dahil tataas nga yung sahod. At yun, sa mga gustong pumunta sa Korea, talagang pagsikapan yung mag-aral at saka dapat mag-healthy lifestyle para hindi tayo babagsak sa medical. Tapos sanayin yung katawan sa pagod, kasi dito sa Korea pagod talaga yung trabaho, overtime, almost walang dito walang pahinga. Pag nagtatrabaho ka talagang tuloy-tuloy. Kaya sipagan nyo na lang dyan. At saka salamat sa panonood, at huwag kalimutang i-share at i-like ang page na to, at subscribe na din. Salamat. At sa sunod ay ibang topic na naman yung pag-uusapan natin. Salamat mga chinggo.